Napakatagal na nga nating hinihintay na makitang lumaban si Monkey D. Dragon mga tol. Iilan na nga lang yung mga karakter na hindi pa talaga nare-reveal sa kwento at isa na nga dun ang napaka-misteryosong tatay ni Luffy na si Dragon. Na-reveal sa atin ang pinakakinatatakutan ng mga Celestial Dragon ng Rain God na maaaring siyang kapangyarihan nga na taglay ngayon ni Monkey D. Dragon. Hindi pa kino-confirm kung bakit siya nga ang most wanted man pero maaaring yan na nga mismo mga tol yung dahilan. Kaya tingin ko napapanahon na nga para magpakita rito sa Elbap si Monkey D. Dragon. At yan nga ang pag-uusapan natin mga tol sa videong to. So unahin nga natin mga tol kung bakit si Monkey D. Dragon ang Rain God. Sa panel pa lang na to mga tol parang kinonfirm na nga na siya talaga ang nagtataglay ng kapangyarihan na yan. Sa Skypiea kinonfirm na meron niyang 4 na God sa One Piece. Una ang Sun God Nika na ngayon nga na kay Luffy. Ang Forest God na maaaring si Ryukugyu o may mga nagsasabing maaaring si Chopper. Ang Earth God na sa ngayon wala pa nga tayong idea kung sino. At ang Rain God na maaaring si Monkey D. Dragon na nga mga tol mismo. Merong ibang mga karakter na pwede ring maging Rain God gaya ni Vivi. Dahil parang bagay nga sa kanya at parang kamukha niya nga ang Rain God mga tol. Pwede ring si Nami dahil sa paggamit niya ng Climate at Weather Ball para makalikha nga ng ulan. Pero sa ngayon i-assume natin na hawak nga mga tol ni Monkey D. Dragon ang kapangyarihang ito. Suitable nga talaga sa kanyang kapangyarihang ito mga tol base sa mga nakita natin sa kanya sa Logtown nung inligtas niya si Luffy. At tingin ko nga kung sakali man hindi limitado sa pag-ulan lamang ang kapangyarihan nito, kundi talagang kontrolado nga mga tol ng Rain God yung panahon o weather. Gaya ng nakita natin kay Dragon sa Logtown mga tol na parang kontrolado niya nga ang pag-ulan, paghangin at pagkidlat. Si Luffy mga tol ang nagre-representa ng araw na makapagbibigay ng don habang si Dragon naman ang nagre-representa ng ulan na siyang ang aanod sa mga Celestial Dragon. At what if yan nga talaga mismo mga tol ang dahilan kung bakit siya ang most wanted man. Ang alam nga lang natin sa ngayon tumuwalag nga siya sa marine matapos ang God Valley incident. Pero other than that wala pa nga tayong idea kung bakit ipinataw kay Dragon ang title na yon. Kung takot na takot ang mga Celestial Dragon sa ulan at taglay nga ito ni Dragon bilang Revolutionary Army Leader nagme-make sense na ipataw nga talaga sa kanya yung title na most wanted man. So ngayon bakit naman pupunta si Monkey D. Dragon sa Elbap mga tol? Maring sila nga mismo ang Revolutionary Army ang siyang umatake sa Marijua. Well, hindi pa talaga confirm kung sino ba talaga ang nanggulo pero maaring ang Blackbird Pirates nga yon. Kaya hindi malabo na pumunta nga rito sa Elbap si Dragon at ang Revolutionary Army. So una nandito nga si Kuma sa Elbap na alam nga natin na talagang importante sa kanila. Pangalawa ang connection ni Dragon sa Ohara. Nakita natin na matapos ang insidente nagpakita nga siya dun kung saan nakita nga siya ni Dr. Vegapunk. At nung time nga rin na yun kinukuha ng mga New Giant Warrior Pirates ang mga nalaglag na libro sa tubig. Maaaring si Saul nga mga tol ang nagsabi sa mga Giant na kunin ang mga libro pero nagpapakita nga lang din ito ng kaugnayan ni Monkey D. Dragon sa Ohara. At alam niya nga na napunta sa Elbap ang mga libro. Kaya kung ganun nasa kanya nga talaga mga tol ang rason para maging kakampi ng Elbap. Nasa Elbap nga yung knowledge ng katotohanan sa Void Century. At sa revelation ni Sabo na merong Shadow Ruler ang world government, tiyak na aalamin nga ni Monkey D. Dragon ang totoo at nandito nga yun mga tol sa Elbap. At speaking of Shadow Ruler, nandito nga rin talaga mismo mga tol sa Elbap si Im-sama. Kung gustong matalo ng mga Revolutionary Army ang world government, talagang kailangan nga nilang matalo si Im-sama. At ito na nga talaga yung pinakamagandang pagkakataon kay Dragon mga tol. 3 God's Night lamang ang kasama rito ni Im-sama. Tapos si Kunko sinabi ni Killingham na maaaring patay na. Kaya tingin ko igagrab nga ni Monkey D. Dragon ang pagkakataong ito. Alam natin ang Elbap mga tol prone sa apoy at maaaring mawasak nga talaga ito dahil sa mga nangyayaring laban. Tapos ang kapangyarihan pa nga mga tol ni Im-sama omen isang Black Flame. Kaya ang pagdating nga mga tol ni Monkey D. Dragon dito sa Elbap kung saan taglay niya nga ang kapangyarihan ng Rain God talagang papabor nga sa mga bida. Sa ngayon maaaring kahit magtulong nga si Luffy at Loki mga tol maaaring hindi pa rin sila manalo kay Im-sama. Nasa peak nga mga tol ang kapangyarihan ni Im-sama habang malinaw na wala pa nga dyan si Luffy mga tol. Imagine kung dumating nga dyan mga tol si Monkey D. Dragon sa Elbap at gawin niya nga yung parehong pangyayari sa Logtown kung saan niligtas niya nga
si Luffy. At ngayon kay Im-sama niya nga mismo ililigtas ito. At tingin ko kung taglay nga talaga mga tol ni Monkey D. Dragon ang Rain God, talagang direct counter nga ito sa Omi ni Im-sama. Although tingin ko maaaring meron pang ibang kapangyarihan si Im-sama na talagang hindi pa nga natin nakikita. Pero ang kalaban nga mga tol ni Im-sama ay oras 5 minuto lamang. Kaya kung may tutulong nga kay Luffy at Loki, siguradong hindi nga magtatagumpay si Im-sama at ang world government sa mga plano nila dito sa Elbap. So bali yan nga lang mga tol ang nilalaman ng video natin. Syempre kung nagustuhan nyo nga, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panonood at mag-iingat kayo palagi. Bagang!